Ang usapan namin dito habang kumakain. Umabot kami sa nag-imbento ng cellphone. Grabe ano, ang galing. Ito yung isa update ng software. Grabe, bilib ako. May ang screen umiilaw. Yan. Minsan dumidilim. Sino nag-imbento ng ilaw? Ang galing ano? Balik tayo sa 1968, 1969 yung pumunta ang tao sa buwan. Ang galing no? Tapos mayroon din mga tao galing sa Amerika, sa Russia, China, I don't know. Grabe ang to think na hindi tayo machine, no? Tao tayo. We can be affected by changes sa pressure. Pwede tayong sumabog dahil sa implosion and explosion. Pwede din tayong mag-implode, yung mag-shrink dahil sa high pressure, maging sa taas o sa ilalim ng lupa o dagat. Ang galing. Dito nag-aalmusal kami ngayon, May 9, 2024. Napaisip kanina pagising ko, talagang vulnerable ang tao sa sakit. We discovered things to improve the life, the quality of life, the longevity, everything. Kung pwede, lahat-lahat na discover natin ang mga gamot sa sakit dahil sa Holy Bible times, nauna ang Biblia yung Holy Quranic point of view. Gaya-gaya lang yan, galing sa Holy Bible to tell you. So, Bible times ang gamitin natin sa usapan to. Makapag-vlog tayo anytime. Di ba? Anywhere. Para may paibot tong thinking na to. Okay. May science. Nag-iimbento ng mga gamot para sa diabetes, sa mga multiple sclerosis, kung ano-anong mga sakit. Alam mo, ang mga karamihan ng mga magagaling na inventor, Jewish people. Ito sundin nyo ako hindi ako nagsisinungaling. Ngayon nailagay na lahat halos ang technology sa atin. Practically we have everything. We cannot ask for more. Kompleto na tayo. Halos lahat. Diba? Sa armas pangdigma, intercontinental ballistic missile. Ayan. Paliparin dito, papunta doon sa mayroong tumatawag yung pasyente sa loob. Paliparin yung bomba from nation to another nation. Grabe ang technology, di ba? Grabe. Iniingatan natin yung ating kalusugan. Napakaingat ng mga taong gumagawa ng tama to at least prolong life. So kasali na yung health doon, good health. Ngayon bigla ka lang atakihin ng sakit. Gaya kagabi, ang sugar ng isang tao ay 100, normal 110, normal.
Pag diabetic ka, abot ng 200 or 300, ngayon mag-inject ka ng, o inom ka ng gamot, o kung hindi makaya, insulin. O, sino nag-discover ng insulin? Hindi taga-Gaza, hindi taga-Iran, hindi mga terorista ang nag-inject, nag-discover ng insulin. Napakabuti na gamot yan kasi kung mataas na palagi ang sugar, masisira ang mata mo, mabubulag ka, masisira ang kidney mo. Ngayon, sino nagsasabi ng insulin? Kaya lang, huwag mo ibigay yan pag 100 lang milligrams percent lang yung sugar mo or 80 kasi mas lalo magbaba. Kung sa isang linggo talagang pag 170, 200 ang sugar mo, mag-insulin ka na. Ngayon pag bumagsak ang sugar mo ng 50, mag-ano ka na, yung papawisan, palpitate, ganyan. Pwede kang mag-stroke, shock, hypoglycemic shock. Kaya sinaisip ko lang, ang ganda ng mundo, nandyan na lahat, inaabuso nyo. Kayong mga terorista, naniniwala sa propetang piki, mga historyang mali. Mga historian na mali, propetang piki, na patayin ang Diyos, patayin ang Christian, patayin ang infidel na hindi naniniwala sa religion, yung piki. Yan. Ito si Papa Bot, hindi ako nagagalit. Kaya lang, tama na yung 50 years na may alam ako na may Panginoong God. Tama na. Huwag na tayong maglukuhan. Wala na, tapos na. Ito na ang oras para mapakinggan nyo ako. Taong nagsasalita. Wala akong sinabi kung sino ako. Wala akong sinasabi na kung sino ako. Kaya lang, gaya ng ibang nakatanggap ng theophany, si Prophet Molecule na iniidolo nyo, idol nyo, leader nyo, pinapanginoon nyo, yan ang nag cause ng pandemonium sa buong mundo dahil naniwala ang mga religion na siya ay tama na sabihin, hindi naman si Lolo Molecule ang nagsasabi na patayin eh. I don't know, pero may mga historian kasi yung pangalan nito after Muhammad, Prophet Muhammad, peace be with him, nakalimutan ko, yan ang sumulat, nag-drop ng Holy Quranic point of view nyo, pero century later, mga 300 years later, inumpisahan. May mga book na published doon 100 years later. So wala yun. Hindi, huwag kang maniwala dyan kay magulong mundo dahil dyan sa paniwala na yan. Habang ngayon ang Iran gustong patayin. Kung patayin nyo lahat, hindi naman papayag yung iba. Lalaban yan. Lalaban ng patayan yan. Wala kayong iniisip eh. Punishment, gaya ng sinusulat ng mga historian nyo. Mali yan. Punishment ang religion nyo sa Christianity, forgiveness. Sabi ng pari, magpatawad. 'Di ba? Magpatawad, sabi ng pari. Sa inyo punishment, putulin ulo, cane, ano pa 'yan, latigo, but stone to death, loko-loko. Hindi yan galing sa Panginoon. Evil spirit yan, demonyo yan, huwag kayong sumunod yan. Okay, tama na, papabot. Natutuwa lang ako sa inyo para kayo may-ari ng langit eh. Hindi man ako maniwala may sex doon sa langit. Hindi ako maniwala. 72 virgin. Sira ulo. O, di ba? Yan, prank ka lang. Ipaki-translate nga ito sa English yung sinasabi ko. Ipaabot mo dun sa leader ng Iran. O sa Hezbollah or sa Hamas. Ipaabot nyo. You should be there in the mental facilities, not roaming around the earth. Wala yan. Dapat incarcerate kayo. Ikulong kayo, bahala na. Panginoon na lang bahala sa inyo. Salamat sa pakikinig. Dito na ako sa bahay, maraming gagawin. Bye-bye. God bless you. May 9, 2024.